Bilang pagpatuloy, no, we are on the third part chapter na ito ng 2 Kings, no, so chapter 4. Kung atin pong babalikan, no, yung background, itong chapter na ito ay naglalaman ng tatlong event, no, na pag-aralan natin at napulutan natin ng mga lessons. Yung unang dalawa, which is the widow woman, no, and the Shunammite woman. And then this time ay makikita naman natin yung the miracle in Gilgal, no? Kasi itong place na to ay nasa Gilgal, no, nangyari. So I remember ako po ay dating taga Gilgal. Gilgal Primitive Baptist. So ang Gilgal, mga kapatid, is a place na kung saan ay palaging, parang ang Gilgal ay naging lugar kung saan sila palaging bumabalik. No? Kumbaga, ito yung lugar na safe house nila, okay, sa mga Israelites. Even sa time po ni Joshua, nung sila ay nag-conquer ng Canaan, ay dyan po sila unang nagkuta. Pagpasok nila, tumawid sila sa Jordan River, no, on the other side. No, ang unang bagsak nila sa Gilgal yun. No, doon nangyari yung recircumcision, di ba, sa Gilgal. And then, every time sila may problema at nagtitipon, nagpa-planning, umabalik sila sa Gilgal, umabalik sila doon. So, this place is a very known place of refuge and planning, no? At sa panahon ni Samuel at sa panahon ng mga propeta, so itong Gilgal ay known as a place of the prophets. Okay? Well known ito na lugar ng mga propeta. Now, in this place, kung saan ay nandoon yung mga propeta, known where the place kung saan nagsiserve ang mga tao at nagpupuri sa Panginoon, nagkaroon po dito ng drought ng time na ito, no, dirt, no? Sabi dito sa verse 38, and Elisha came again to Gilgal. So pabalik-balik si Elisha dito. Even Elias ay pumunta rin dito sa Gilgal. Pagbalik po, wala na si Elias, no, si Elisha na, yung dating apprentice ni Elijah. So, and there was a certain dirt in the land. Pag sabing dirt, it is a lack of food. No, it's like a famine. No, hindi siya famine paano tawag, kasi ang famine is a large scale. But pag sabing dirt, yun lang, medyo doon lang sa area na yon. So, very limited. And the sons of the prophet were sitting before him, and he said unto his servant, set on the great path, no, and set pottage for the sons of the prophets. Verse 39, and one went out to the field to gather herbs, and found a wild vine, and gathered thereof wild gourds, no, gourds. His lap full, and came and shared them into the pot of pottage, for they knew them not. Yun. So sa sabi ni Elisha, dahil may difficulty sila sa pagkain that time, sabi niya, maghanda kayo ng isang pot. Okay? Tapos, yung isang kasamahan nila, nag-ikot sa wild. At nakakita siya ng a wild vine, no, parang yan, biglang may napansin siya dyan na ito may bunga. So, and gathered thereof the wild gourds,
No, yung mga bunga na yan, so ang gourds ay halintulad siya ng pipino, parang pipino. Okay? So, ginather niya ito. However, mga kapatid, hindi po siya, they are not familiar with it. No? Hindi po sila familiar sa fruit, sa ano na yan, sa bunga na yan. So, at sa verse 40, so they poured out for the men to eat. And it came to pass, as they were eating of the pottage, that they cried out and said, O man of God, there is death in the pot. And they could not eat thereof. Habang sila ay kumakain, nakaramdam sila o nakafeel sila, nakasense sila ng kakaiba. So according to some commentaries, sobrang pait, no? And yung iba naman ay nag-worry sila na baka ito ay lason, no? Poisonous. Kaya sumigaw sila at nagsumbong sila kay Elisha na merong lason to, pwedeng mamatay, no? Sabi dito, there is death in the pot and they could not eat thereof. So probably, no, yung iba doon ay merong bad reaction sa kanilang katawan, kaya hindi na sila kumain kung simple lang, if it's just a simple taste na pangit, hindi nila sabihin na, oh, pangit yan, huwag natin kainin, ayaw ko nang kumain. But this time, probably meron silang na-feel or evidence na pwedeng ikamatay nung pagkain na to. And it came to pass, verse 42, and there came a man, as a verse 41, but he said, then bring meal and cast it into the pot. And he said, pour it out. And he cast it into the pot, and he said, pour it out for the people, that they may eat, and there was no harm in the pot. No? Nung nilapitan, nung sabi ni Elisha, dalhin nyo dito, and hindi na sinabi kung ano ang ginawa. Right? Either pinag-pray niya na gawing safe, but then makita natin yung implied na kasunod na statement. Sabi niya, sige, pamigay mo na yan. No, ilagay niyo na sa pot at kumain kayo. At sabi dito ay ano sabi ito? That they may eat and there was no harm in the pot. Wala na, safe yan. Pwede niyo nang kainin. So that's one of the masabi nating kamangha-manghang nangyari, no, sa Gilgal. Okay? That's one of the miracle na pwede nating sabihin kasi let's say nakakamatay talaga yun. I don't think na ignorante yung mga prophets o mga tao that time sa food, kung ano yung nakakamatay o ano yung basta lang hindi pwede mapait o hindi makain. So in verse 43, verse 42, and there came a man, another miracle, from Baal Shalisha, and brought the man of God bread of the first fruits. No, kanino niya dinala? Kay Elisha. 20 loaves of barley, and full ears of corn in the husk thereof. And he said, give unto the people that they may eat. So verse 43, and his servitor said, what should I set this before 100 men? And he said again, give the people that they may eat, for thus saith the Lord, they shall eat and shall live thereof. Verse 44, so he set it before them,
And they did eat and left thereof according to the word of the Lord. So, ang makikita natin dito, another provision, okay, from the Lord, no, to feed them, to address yung kanilang kakulangan sa pagkain. And this provision, pag tinignan nung servitor, nung tagapag-serve, sabi niya, hindi ito enough. Kaya bang pakainin ito yung 100 men? It's just 20 loaves. Kulang na kulang to. But then, sabi ni Prophet Elisha, ibigay mo. Do not question. For it is the Lord says. Ang Panginoon nagsabi nito. No? Itong ganitong miracle ay minsang pinakita rin ito sa ministry ng ating Panginoon Kristo. Diba? When Jesus Christ feed, diba, the people from ilan yun? From 5 loaves and ilang 2 loaves ba? And ilang isda? Ha? Ilang isda at saka ilang tinapay? Diba? Okay. Para hindi tayo magkamali. Puntahan natin yung Luke chapter 9. No, 5 loaves, 5 fish. Ilan? Isa natin sa Luke chapter 9, verse 7. No, sabi dito, verse 17, no, dito yan nakalagay. Sabi sa verse 17, and they did eat and were filled. No, hindi pala, kasi yun na yung result. Punta natin yung verse sa Apple verses pa. No? Verse 16. Verse 13. Yan. Ayan. Sabi dito, verse 13, but he said unto them, give ye them to eat, and they have more. And they said, we have no more, but 5 loaves and 2 fishes, except we should go and buy meat for all these people. For they were about 5,000 men. And he said to his disciples, make them sit down by 50s in a company. And they did so, and made them all sit down. So verse 10, so then he took the 5 loaves and the 2 fishes, looking up to heaven, to bless them, and brake, and gave to them, and gave to the disciples to set before the multitude. And they did eat and were all filled, and there was taken up of fragments that remained to them 12 baskets. So makita nyo that even Jesus Christ, no, ay similar, katulad ng naganap na to kay Prophet Elisha, no, dinuplicate, no, sinimulate ng ating Panginoon Kristo yung ganitong miracle. So, makikita natin na ang Diyos ay nagpapakita ng miracle. Di ba? May records na siya ay nagpapamalas o gumagawa ng mga himala. Now, mga kapatid, ang question dito, naniniwala ka ba sa miracle? Do you believe in miracle? Alam nyo, pag pinag-usapan yung miracle, it is connected with yung mga spiritual gifts. Doon yan nakahanay sa mga gifts. Kaya kanina napag-usap na topic ni Pastor Roy, yung mga demon possess, yung demon possession. Napag-uusapan yan eh.
doon sa 1 Corinthians, yung gifts and miracles. Now, sa ating panahon, meron pa bang miracle? No? Yan ang magandang pag-usapan, no? At magandang pag-aralan. At maraming mga nagtuturo ng mga Christians o preachers patungkol dyan. Okay? At yan ay very prominent or common sa mga Pentecostals. Diba? At saka charismatic. Hindi lang ang Pentecostal born again as well as Catholic charismatics nag-ano rin sila dyan nag-focus din sila. At ang iba dyan ay naging kabuhayan. Diba? Maraming kumita ng limpak-limpak dyan dahil sa mga miracle crusades nila. No, naging negosyo. Okay? At ang iba doon, dahil may pera at mayroong capacity, no, hindi na totoong miracle, kundi deception na. Di ba? Hinaluan nila ng ang tawag dito, yung sa pelikula, di ba? Mag-hire sila ng mga artista. Yan. Hinaluan nila ng showbiz. So, mag-hire sila ng mga actors na manginginig dyan. No? Tapos, kunwari, hindi kayo kakilala, i-interviewin, it seems like walking. Tapos, the people are so amazed. Akalain mo, may mga results pa, papakita na, ito, meron tong, meron tong medical records from the hospital. O, galing to sa hospital, direct pumunta dito, tapos yan, kita nyo, naglalakad na ngayon. Diba? So, natural, yung mga tao, tuwan-tuwa naman, at nagbibigay sila, sumusuporta sila. Now, bakit ganito yung posibleng, bakit ganito yung nagiging resulta? Kasi, ang miracle was ang miracle ay nakikita talaga sa scripture. Okay, mababasa mo talaga na ang Panginoon ay nagpakita ng mga miracle. But then in our time, kailangan natin itong i-verify ng mabuti para hindi tayo ma-deceive. Okay? At ang 1 Corinthians, malinaw yung kanyang instruction doon. Na kailangan ay, ang purpose ng miracle, gifts and miracles, isa lang, to edify. No? To edify and glorify the Lord. No? Yun lang naman ang purpose niyan. At ang miracle, pinakita talaga ng Panginoon yan dahil sa presence ng unbelief. No? Ang tindi kasi ng unbelief, especially sa mga Israelites. No? And this is intended for His people. Okay? Miracles are intended for His people na ang tindi ng unbelief. Okay? Sa kanyang mga tao. So, ang tao kasi ng Panginoon, dalawa. Isang obedient at isang hard-headed. So, miracle were for those who have unbelief, no, strong unbelief. Naalala niyo si Moses, nung siya ay tinawag ng Panginoon. Okay? Matindi ang resistance ni Moses. Diba? Sa pagtawag ng Panginoon sa kanya bilang deliverer. Okay? Para i-deliver yung mga Israelites sa Egypt. So, dahil sa kanyang tindi ng unbelief, nagpakita ng kapangyarihan ng Panginoon. The Lord display His power sa isang burning bush, and then the Lord talked to him. At nung ma-witness niya yung mga ganong bagay na kakaiba,
no, nagkaroon, na-establish siya, na-convince siya na the one who called him is truly no other one but God. No? Mga kapatid, the miracle, no, Jesus did so many miracles. Yet, no, in the Lord's ministerial time, maraming miracle na pinakita ang Panginoon. Diba? Yet, no, there are a lot still believe Him not. So, sino ba ang talagang maniniwala sa miracle? No? Sino ba ang makaka-appreciate sa miracle? Diba? Sino ba ang makakapag-appreciate? Sabihin natin, even sa words of God. Although, doon muna tayo sa miracle. Sino ba ang maniniwala dito? Even the Lord Jesus Christ, sa harap-harapan mismo, na pinapakita ng Panginoon Kristo yung mga miracles, pero marami pa rin hindi naniniwala. Diba? So, buksan natin sa John chapter 6. John chapter 6, verse John chapter 12. John chapter 6, verse 6. Mahaba, marami itong verses na ito. Verse 16. John chapter 6, verse 16. Sabi nito, many therefore of his disciples, when they had heard this, said, This is an hard saying. Who can hear it? When Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, Doth this offend you? Verse 62, What if ye shall see the Son of Man ascend up where he was before? It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So verse 64, sabi ito, But there are some of you believe not. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray him. Now, Jesus is Jesus is talking to the disciples. Alam mo, ang mga disciples, ito ay close buddy ng Panginoon. Kahit saan pumunta ang Panginoon, kasama niya ito . But then, even these disciples, wala silang, may time sa kanila na nagdududa sila sa Panginoon. Okay? And may pinunto dito ang Panginoon sa verse 34. There are some of you that believe not. Take note kasama ito ng Panginoon. This man saw the miracles that Christ did. Hindi lang po ilang beses nagpakita ng miracles ng Panginoon. Diba? Yung bulag, nakakakita, yung totoo. Ito mga totoong talagang miracle to. Na hindi kayang gawin. It can't be done by anyone, even mga sorcerers nila that time. Marami sila during those time ng Panginoon, marami daw mga magicians. Okay? Na nakakagawa rin sila ng mga extraordinary to deceive people. But those are all magic. Ibig sabihin, na mga di ba, nakapanood kayo ng magic sa yung mga magic show? Hindi nyo basta makikita kung paano yung transition, no? But pag ni-reveal nila kung paano nila ginawa, ano. And it takes skill para hindi mahuli. Kailangan ng practice para
ma-master yung magic na yun. O kaya gagamit sila ng technology na hindi naman alam ng marami. Right? So, those are magics. Pero dito sa Panginoon, hindi siya magic. It is reality. Talagang yung lumpo, nakakapaglakad, yung bulag, nakakakita, at higit sa lahat, yung patay, nabubuhay. And yet, one of them believe not. Some of them believe not. Even they saw miracle. Why? Bakit? Because showing miracle is not, showing miracle, it is intended not only, it is intended only for the people of God. Ito sa verse 64. But there are some of you believe not, for Jesus knew from the beginning who they were that believe not. Yan. Alam ng Panginoon from the beginning. Only Jesus can do this. We, as pastor, preacher, who are Bible students, hindi natin alam kung sino yung maniniwala at hindi. Tama? But God knows, even from the beginning, at walang iba siyang tinutukoy dito, di ba? Kundi si Judas. Bakit? And who should betray him? Alam ng Panginoon na si Judas, from the very start, ay hindi siya maniniwala at ibibetray siya. No, aside of Judas, alam din ng Panginoon from the beginning kung sino ang mga nakakarinig at nakakakita ng mga miracles ng Panginoon, and yet they will not believe. Alam ng Panginoon, even Pharisees, di ba? Mga Pariseyo, nakikita naman marami na, thousands and multitudes of people during that time saw the miracle that Christ did, pero hindi sila naniwala. Many of them believe not. Ang iba doon naniwala. May mga records tayo na after nila makita yung miracle ng Panginoon, sumunod sila sa Panginoon. Pero alam din ng Panginoon, from the very start pa lang, sino talaga ang hindi maniniwala. Even showing the miracles. Okay. Kaya, let us not be mistaken, brethren, na kailangan sasabihin mo, saka ako maniniwala sa Panginoon kapag nakita ko ang miracle ng Panginoon. Eh di para kang matindi pa sa mga parang sinasabi mo na magpapakatigas ako ng ulo. Diba? Kasi ang miracle ay para sa mga hard-headed. Ang miracle ay para sa mga hard-headed to convince you. Okay? Ang miracle ginagawa ng Panginoon para i-edify, para i-comfort. Pero kung ikaw mismo, i-challenge mo ang Panginoon, Lord, bago ako susunod sa iyo, I need you to show me your miracle. We cannot do so. Para tayong hindi natin pwedeng i-demand yan sa Panginoon. Let God give it. Let God show it. Purposely to edify, to protect, to deliver His people. Diba? Sa atin, ginagawa ito ng Panginoon para i-protect tayo. Ginagawa ito ng Panginoon para i-deliver tayo. Pero ang miracle, it is a judgment to others. Diba? Katulad sa mga Egyptians. Okay? When miracle kasi in a different form, positive and negative. Diba? Judgment sa iba, sa mga tao ng Panginoon, it is a comfort. Diba? Noong panahon na nagpadala ng plagues ang Panginoon sa Israelites.
Miracle yun sa mga plague sa Egypt. It is a miracle for the Israelites and it is a judgment for the Egyptians. Ikaw ba naman, padalhan ka na nagmuulan ng kung hindi namang ordinaryong nangyayari yung mga yun. Okay? Padalhan ka ng maraming palaka sa loob ng bahay mo eh. Sino ang pwedeng gumawa nun? Di ba? It's not yung tubig magiging dugo. Di ba? Sino makakagawa nun? Yung Nile River na yon, naging dugo lahat yon. Tapos yung mga well nila naging dugo, kahit yung mga pot nila naging dugo ang laman. So those are miracle for the Israelites to comfort them, to protect them, to edify them, and it is a judgment for the Israelites because of their yung katigasan ng kanilang ulo. Judgment sa kanila. Pero sa mga anak ng Diyos na matitigas ang ulo, no, pinapakita ito ng Panginoon sa kanila para i-rebuke sila. No? Sa atin, kung may anak ng Panginoon, matigas ang ulo, miracle is a rebuke. So, we can see, brethren, the miracle has a different take for the people's perspective. No? Iba-iba ang take sa atin. Sa atin, ang miracle, sa mga sumusunod sa Panginoon, sa mga obedient sa Panginoon, it is a comfort. It is a blessing. It is a show of God's power, a display of God's power to encourage us to be more faithful to Him. Diba? Para lalo kang maging matapat sa Panginoon. Meron kang sakit, hinatulang ka na ng doktor, when you pray and you're healed, diba? It is a comfort of message. Pero ang question dito, mga kapatid, do you need miracle? Diba? Yung naghahanap ng miracle, ito yung, they are putting conditions before God. Nilalagyan nila ng condition ng Panginoon, Lord, pakita ka na ng miracle sa akin. Diba? So, miracles are for the children of God with strong unbelief in their hearts. Makikita mo yan sa mga senaryo, no, ng mga mananampalataya. Okay? Isang aspekto yan kapag may matigas silang unbelief, no, pinapakita ng Panginoon sa kanila. Now, sa atin bilang mga anak ng Diyos, in our time, baka naghahanap pa tayo ng mga katulad doon sa account sa New Testament o sa Lumang Tipan. Baka hinahanap pa natin na mabiyak yung dagat at makalakad tayo sa dry land. Baka hinahanap pa natin yung mga may patay na mabuhay. Hinahanap pa ba natin yun? Diba? For what? Ano pang purpose natin? Bakit kailangan nating makita ito? No? Or sinasabi sa atin na hinahanap ko yung text eh. Merong isang text na wala nang ibang ipapakita ang Panginoon kundi yung pagbabalik ng kanyang buktong ng pagbabalik ng anak ng tao eh. No? Do you remember that verse? Can you try to check saan yung verse na yun na wala na siyang ibang ipapakitang miracle except yung pagbalik ng kanyang anak. No? Magandang ano yun kasi sa atin, bilang mga mananampalataya, yung tayo ay na-born again, na-regenerate. That's already a great miracle. No? Yan yung isang klase ng miracle na hindi mo makikita kung paano ginagawa ng Panginoon. Diba? Ang pagiging born again natin. No? Sabi sa John chapter 3 verse 8, diba?
ang hangin ay umiihip kung saan ito ibig. Basahin nga natin yan, John chapter 3. John chapter 3, verse 8. Sabi ito, the wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Okay? Pag tayo daw ay na-born again, o ang nature kung paano nabuborn naging isang tao, ay hindi niya nalalaman kung kailan. Pero nararamdaman niya na lang ito. Does it sound miracle, brethren? Is it? It is indeed a miracle. Eh, sabi sa John chapter 6, di ba, verse 63, John chapter 6, verse 63, sabi, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Does it sound miracle? It is miracle. Who can do it among us? Ang problema nga, isa pa sa problema mga kapatid, kaya hindi ito nakikitang miracle. It is hidden to those who have a strong unbelief. Hindi po kasi ito, kahit basahin mo ito, pag hindi ka biniyayaan ng payo ng kaunawaan, hindi mo makikita. Kahit I spoke to one of the isang preacher, Baptist mismo, Baptist preacher. 20 years na siyang pastor sa isang Baptist denomination. Ang intindi niya dito sa verse na to ay preaching ng pastor. Oh. Sabi niya dito, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you. Oh, see? The words that I speak unto you. Sabi niya, kailangan i-preach. Kailangan sabihin. Diba? O kaya pag nag-preach ka ng Word of God, it is a Spirit and they are life. Kaya nakakapagbuhay yung preaching. Eh, sige nga, kung nakakabuhay pala yung preaching, eh, di sana marami nang nabuhay sa sementeryo. Punta ka sa sementeryo, i-preach mo yung Word of God. Kung talagang nakakabuhay yung preaching ng pastor. Pero hindi nila nakikita to. Kung ano ang totoong meaning nito. Because this is, but for us, sabi sa 1 Corinthians 1:18, the preaching of the cross is to them that perish, sa mga unbeliever, sa mga may strong unbelief. Ano daw to? Foolishness. But unto us which are saved, sa mga ligtas na, sa mga quickened, sa mga born again, sa mga masunurin, it is the power of God. Hindi ba't miracle yun? When you were empowered to the gospel preached unto you. Kapag tumitibay at lumalakas ang pananampalataya mo, hearing the words of God. Yun bang nagkakaroon ka ng tibay sa buhay, pananampalataya mo, kahit nakikinig ka ng salita ng Diyos. Hindi mo kailangang makakita ng isang patay na nabuhay, yung mga imposibleng problema mo, masolusyonan, parang i-demand mo, Lord, show me that you can, parang sakala ako mag-faithful sa iyo, Panginoon, kapag inahon mo na ako dito. Wala po, mga kapatid. If you hear the Word of God,
and it moves to your heart, that is the real miracle. And that is a miracle na dapat natin ngayon nai-enjoy. So, meron bang miracle ngayon? Still, there is miracle. But the miracle na hinahanap na dapat in-expect natin ay hindi katulad ng mga miracle sa Old Testament. Because the form of those miracles ay sa mga katigasan ng ulo. Matigas ba ulo natin ngayon? I hope not. No, I hope not. Doon sa mga wala sa church at wala sa exposure ng salita ng Diyos, nagpapakita naman ng Panginoon ng mga himala doon. Diba? Makikita nila sa buhay nila. Pero sa atin, dapat the words of God, yung understanding sa Word of God and application ng Word of God, dapat ito yung maging delight natin. Okay? Dito pa lang, dapat na-move na tayo. And let us ask the Lord, let us ask the Holy Spirit to work in us. No? Kasi, ang kailangan natin dito ay pagkilos ng Espiritu. And if the Holy Spirit works in you, no, what miracle you after for? Diba? Hindi ba sa sobrang miracle na yun ng Holy Spirit kasama mo, nagtuturo sa'yo, nagbibigay ng wisdom sa'yo sa mga gagawin mo sa buhay, sa mga decision making mo, nagbibigay ng strength sa iyong mga inner struggles para maging maayos ang iyong pag-worship sa Panginoon. So, kaya John chapter 3 verse 8, this is the beginning, no, of what we call, no, miracle, no, in the lives of every believers. Dito po nagsisimula yung miracle sa kanila, sa mga believers. Yung ikaw ay buhayin. Buhayin ka sa Spirito. Miracle yan. It can't be done by anyone. Walang any employed person here on earth to execute and to make that miracle happen. No pastor, no other members, or no brethren na magiging katulong ng Diyos to execute and to do this miracle. And if you are already born of God, no, ibig sabihin, naranasan mo na itong miracle na to. And I do believe that the gospel, no, for those who were born of God, is a continual power every time you hear and you meditate the Word of God. Diba? And this will be your continual provision, spiritual food. Diba? Naalala si Elisha. Ano ba dinidil ni Elisha dito? Hunger. No? Hunger. Physically. But in our time, we're dealing with that spiritual hungerness. When you were born of God, you will experience hunger spiritually. Ang question ba dito, why you hunger? No? Why you hunger? Meron bang dirt? Meron bang famine? Spiritual famine? Meron ba? I believe we are not in the spiritual famine right now. We are at the feast and plenty of provision ng salita ng Diyos. May provision eh. We are not in a persecuted time, di ba? Para hindi ka maka-worship, para hindi ka makapagbasa ng Bible. But we intend to hunger. That's one. No? Mas pinili nating magutom. Alam nyo, physically, you cannot do it. Or physically, you will be, maano mo talaga eh, magi-struggle ka. Di ba? Yung iba, nagpa-fasting,
intentionally dahil gusto nila ma-reinforce yung kanilang spirituality. Because when they hunger, they pray that the Lord will sustain their hunger. No, hindi sila makakain. Na makaya nila, mapagtiisan nila, na i-weaken yung kanilang physical body para lumakas sila spiritually. Kasi when you are, ang tawag dyan, prayer and fasting, hindi fasting lang. Kapag nagpa-fasting ka lang, sakit ang aabutin mo doon. Di ba? Nag-fasting lang sakit, ulcer yun. Later on, colon cancer yan. Yun ang epekto ng fasting. Pero kung nag-pray and fasting ka, meron niyang spiritual benefits. Okay? May spiritual benefits yan. Nagpa-fasting ka nga, nanonood ka naman ng mga kasalanang movies. Di ba? O kaya, nagsusugal ka o kung ano pa mang mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. So, there's no profit in it. But when you fast and pray, ma-reinforce yung spirituality mo dyan. Ang point dito, brethren, is when you were born of God, you will have the taste of spiritual food. Tama? Kasi kung hindi ka born again, hindi mo ma-appreciate ang Word of God. Agree or not? Hindi magiging masarap sa iyo ang salita ng Diyos. Nakakaantok ang Word of God. Sermon ni Pastor, nakakaantok yan if the sermon comes from the Word of God. Pero kapag ka ang nag-entertain sa iyo dito, komedyante, tawa ka ng tawa. Di ba? That's a physical entertainment. Pero sa Word of God, kapag ikaw ay spiritually alive na, born again ka na, naghahanap ka ngayon ng ikabubusog ng iyong spirito. And you will be after whatever the words of God to lay down on the table, to serve on the table. Titingnan mo yung mga salita ng Diyos na hinahain sa hapagkainan. Diba? Aaralin mo ngayon, may substance ba itong napapakinggan ko spiritually? And it starts with that miracle na ikaw ay mabuhay spiritually. Diba? Doon nagsisimula yan. When you were miraculously born of God, you will start to feel hunger in spiritually. Katulad po yan ng babies, yung mga sanggol. When they were born, they desire. Tama? They desire food. Ano binibigay ng mga nanay sa mga baby? Milk. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, desire the sincere milk of the Word sa mga bago. Okay? Sa mga bagong mananampalataya, nasain mo yung sincere milk of the Word of God. Okay? Magnasa ka. Ibig sabihin, mag-labor ka. Magbasa ka. Mag-pray ka. Okay? Yun Work out. Pagka matanda ka na, o medyo mature ka na, work out your own salvation. Diba? With fear and trembling. Trabahuan mo na. Huwag mong hayaan na maging malnourished yung iyong spirit, yung kaluluwa mo. Diba? Masarap. Buti na lang, meron tayong weekly feeding. Diba? May weekly feeding pag hindi ka dumalo sa feeding, di magiging malnourished ka spiritually. Ang point dito, why you choose to hunger when there is plenty of provision? Okay? The reason why God put church, ministers, and ministry, para hindi tayo magutom, para
sumigla ang ating spirituality. Kasi, when God displays miracle, dahil yun, sa physical na side, pakita siya ng miracle physically. But then, ang nakikita natin, ang titingnan natin sa ating panahon, no, in a spiritual aspect, hahanapin pa ba natin yung miracle na ganon, physically? Samantalang mas nasa mabuti tayong kalagayan ngayon dahil namatay na ang Panginoon Kristo at nabuhay na muli. So what's the purpose of those miracles? Dahil hindi ka maniwala na totoong Diyos si Christ. Di ba? Kaya kailangan mo pa yung mga miracles na yun. Gusto mo pang may mabuhay na patay? Mga kapatid, let us not be hard-headed. No? Kung tayo ay totoong mayroong sense of spirituality, and this is actually intended for the children of God, for the born of God. Hindi naman nga, as I said, hindi nga ito ma-appreciate ng mga hindi anak ng Diyos. Hindi pa nabuborn again. And so, no, mahirap naman na i-segregate ko kung sino yung dapat lang kausapin. Di ba? O ikaw, hindi ka pa born again, nandun ka muna. Ito lang para sa born again. Hindi. I do not know who is born of God or not. But the fact that you are here and you choose to hear, to worship God, those are evidence, no, na anak ka ng Diyos. Tama? Mga ebidensya yun. And this is for us, for the church. No? Huwag nating hayaan na magutom yung ating spirituality. Kumain tayo ng tamang pagkain at busugin natin ang ating spirituality at kumilos tayo ayon sa kalooban ng Diyos na siyang nagpapakain sa atin ng mga spiritual na bagay. Diba? To bless us with spiritual blessings. So, in 1 Corinthians 13, last 1 Corinthians 13. Maganda tong buong chapter na to, but then nakikita lang natin dito yung provision ng Panginoon, no? That the words of God were given to us as the Lord's provision para hindi tayo magutom. Diba? Sabi dito sa 1 Corinthians 1:13. Sabi sa verse 1, though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become as a sounding brass or as a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, though I have all faith, so I could not remove mountains, so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. So, though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have not charity, it profiteth me nothing. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not in itself. It is not puffed up. Do not behave itself unseemly. Seeketh not her own.
is not easily provoked, thinketh no evil. Rejoice not in iniquity, but rejoice in truth. You know, there's a great provision from God sa mga truths na ating na-enjoy today. Kaya, bakit mo gugutumin ang iyong spirituality wherein God gave us a lot of provisions? Let us rejoice in truth that we may have the traits. No, alam niyo kung ano yung traits na tinuturo dito? The traits of charity. No, yung magkaroon tayo ng pag-ibig. Number 1 sa Panginoon, and second sa ministry na binigay ng Panginoon, and third to the people around us. No, without charity, no, magiging nonsense lahat. Diba? Walang, kumbaga, yun ang nagpapatingkad ng ating pagiging buhay Kristiyano. So, let charity abound. Diba? Bear with all things, believe all things, hope with all things, endure with all things. Charity never faileth. But whether he prophecies, they shall fall. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is to come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I speak as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass, darkly, but then face to face. Now I know in part, but then I shall know even as also I am known. And now abideth faith, hope, charity, these three. But the greatest of this is charity. So, we have a great opportunity, no, to be blessed and to go with that, yung parang na lumago tayo sa pag-ibig because of this plenty provision ng Panginoon sa Word of God. Huwag tayong masyadong masway sa mga material things, no? Baka mamaya nakalimutan natin yung pinaka-purpose and objective ng Panginoon. Bakit siya gumagawa ng miracles sa buhay natin? So, thank God that we are so blessed with the miracle of regeneration. Let's all stand. Let us pray. Father God, thank you for this moment. Thank you for allowing us to meditate thy words. And thank you for leading us into a greater lesson and truths about how you regenerate us, how you bless us with the miracle of regeneration, being born again. Thank you, Lord, that we're able to witness and see your power na dinidisplay mo sa mga miracles na pinakita mo. At salamat, Panginoon, dahil pinaunawa mo sa amin na mas bless kami sa time na ito sapagkat nakita namin miracle at naranasan namin mga miracles na ito sa amin. Naway patuloy kami na maging maalag sa iyo at lumago kami sa pag-ibig, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo at sa
mga taong nakapaligid sa amin. Purihin ka aming Diyos, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.